Wala kang kwenta. Ang gabing pinalayas ako ng sarili kong mga magulang, pero ang natuklasan ko pagkaraan ng ilang taon ang lubusang bumago sa lahat. Ako si Ivan Villamor, 24 taong gulang. Lumaki ako sa isang bahay na puno ng sigawan, paninisi, at sakit ng damdamin. Sa paningin ng ibang tao, perpekto ang pamilya namin. Ang tatay kong si Dario ay isang respetadong negosyante sa aming bayan. Ang nanay kong si Mila naman ay kilalang aktibo sa simbahan at laging pinupuri ng mga kapitbahay. Ngunit sa likod ng saradong pinto ng aming bahay, ibang-iba ang katotohanan. Araw-araw akong pinaparamdam na wala akong halaga. Ang tamad-tamad mo. Ang kapatid mo matalino, ikaw pabigat. Wala kang mararating sa buhay. Iyan ang mga salitang paulit-ulit kong naririnig mula sa sarili kong mga magulang. Masakit. Pero mas masakit dahil sila mismo ang nagsasabi noon. Isang gabi, umuwi akong masaya. Nakapasa ako sa isang malaking job interview sa Maynila. Excited akong ibalita yon. Nay! Tay! Natanggap ako sa trabaho, masaya kong sigaw. Ngunit hindi nila ako binati. Sa halip, malamig akong tiningnan ni tatay. Magkano sahod? Mga 25,000 po kada buwan. Biglang tumawa si tatay. Tumawa ng malakas. Parang kinukutya ako. 25,000. Ipinagmamalaki mo na yan? Napayuko ako. Ngunit hindi pa doon natapos. Tumayo si nanay. Kung tutuusin, sayang lang ang pinang-aral namin sayo. Parang may kutsilyong tumarak sa dibdib ko. Naini. Huwag mo akong tawaging nay kung wala kang maitutulong sa pamilya. Tahimik ang buong sala. Ramdam ko ang pag-init ng mga mata ko. Ngunit ang sumunod na sinabi ni tatay ang tuluyang sumira sa akin. Lumayas ka. Nanigas ako. Tay. Lumayas ka. Wala kang silbi rito. Bigla niyang hinagis palabas ang bag ko. Tumama yon sa pader. Nabasag pa ang frame ng litrato naming pamilya. Parang simbolo ng pagkawasak ng lahat. Habang umiiyak ako sa pintuan, sumigaw pa si nanay. Mas mabuti pang wala ka rito. At isinara nila ang pinto. Sa mukha ko. Wala akong ibang dala kundi 2 damit at 500 piso. Natulog ako sa waiting shed. Umuulan ng gabing iyon. Nilalamig ako. Gutom. Takot. At pakiramdam ko wala nang nagmamahal sa akin. Pero nangako ako sa sarili ko. Balang araw, papatunayan kong mali sila. Lumuwas ako ng Maynila. Nagtrabaho ng sobra. Minsan 3 oras lang ang tulog. Minsan instant noodles lang ang pagkain. Minsan umiiyak ako mag-isa sa boarding house. Pero hindi ako sumuko. Pagkalipas ng 5 taon, naging operations manager ako ng isang malaking kumpanya. Nakabili ng sariling sasakyan. Nakapagpatayo ng bahay. At higit sa lahat, natutunan kong mahalin ang sarili ko. Akala ko tapos na ang lahat. Nagkamali ako. Isang umaga, nakatanggap ako ng tawag. Hindi ko kilala ang numero. Hello. Mahinang boses ang sumagot. Ivan. Ako ito si nanay. Parang huminto ang oras. 6 na taon kaming walang komunikasyon. Wala na kaming ibang malapitan. Malamig ang boses ko. Bakit? Tahimik siya. Pagkatapos ay umiyak. Tatay mo nasa ospital. Hindi ako agad nagsalita. Maraming alaala ang bumalik. Lahat ng sigaw. Lahat ng panlalait. Lahat ng sugat. Pero may kakaiba sa boses ni nanay. Takot. Pagsisisi. At desperasyon. Pagdating ko sa ospital, halos hindi ko makilala si tatay. Payat. Mahina. Nakahiga. Wala na ang dating mayabang na lalaki. Nang makita niya ako, umiyak siya. Unang beses ko siyang nakitang umiiyak. Anak, Nanginginig ang boses niya. Pasensya ka na. Hindi ako nakapagsalita. Pagkatapos ay may ibinigay si nanay na lumang sobre. Nakatago ito ng maraming taon. Binuksan ko. At doon ko nakita ang isang dokumento. Hindi ako makapaniwala. Ako pala ay ampon. Parang gumuho ang mundo ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang papel. Totoo ba ito?
Humagulgol si nanay. Opo. Bakit niyo itinago? At doon lumabas ang pinakamasakit na sikreto. Maraming taon na pala silang natatakot. Takot na malaman kong ampon ako. Takot na iwan ko sila. Takot na mas piliin ko ang tunay kong pamilya. Sa halip na magmahal ng tama. Naging kontrolado sila ng takot. Naging mapanakit. Naging toxic. Naging mapang-abuso. At habang lumalaki ako, lalo nilang inilalabas ang galit at insecurities nila sa akin. Hindi iyon dahilan para saktan ako. Pero iyon ang ugat ng lahat. Umiiyak si tatay habang hawak ang kamay ko. Hindi kita tunay na anak sa dugo, pero ikaw ang pinakamahalagang anak sa puso ko. Tumulo ang luha ko. Unang pagkakataon ko iyong marinig. Masyado nang huli. Pero totoo. At ramdam ko yon. Makalipas ang ilang buwan, pumanaw si tatay. Ngunit bago siya mawala, may iniwan siyang liham. Binasa ko iyon matapos ang libing. Nakasaad doon, Ivan, kung binabasa mo ito, wala na ako. Alam kong nasaktan kita ng sobra. Hindi ko na mababawi iyon. Ngunit nais kong malaman mo ang isang bagay. Hindi kita pinalayas dahil wala kang kwenta. Pinalayas kita dahil natuklasan kong may malubha akong sakit noon at natakot akong makita mong unti-unti akong mawala. Nagkamali ako. Sobrang nagkamali ako. Akala ko mas madali kang makakausad kapag galit ka sa akin kaysa maawa sa akin. Napaupo ako. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung iyak ako o magagalit. Pero isang bagay ang malinaw. Lahat kami ay naging biktima ng maling desisyon. Maling pag-ibig. At maling paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Hindi ko nakalimutan ang mga sugat. Hindi rin agad nawala ang sakit. Ngunit pinili kong magpatawad. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Dahil minsan, ang pinakamabigat na tanikala ay hindi galit, kundi ang paghawak natin dito habang buhay. At nang palayain ko ang sarili ko sa galit, doon nagsimula ang tunay kong kalayaan. Moral lesson. Ang pagmamahal na kontrolado ng takot ay maaaring maging lason sa isang pamilya. Ang mga salita ay may kapangyarihang magtayo o sumira ng buhay. Bago magsalita sa mga mahal natin, isipin natin kung ang mga salitang bibitawan natin ay magiging sugat na habang buhay nilang dadalhin. At kahit gaano kasakit ang nakaraan, ang pagpapatawad ay hindi paglimot, ito ay pagpili na huwag hayaang kontrolin ng sakit ang ating kinabukasan.